Hindi makapaniwala itong si Matthew na umabot sa hiwalayan ang kanilang pagsasama ni Rachel. Dahil lamang sa hindi agad nabili ng lalaki ang paboritong kwintas na matagal niyang gustong bilhin ni Rachel. Kaya naman pumasok sa isipan ng lalaki na pera-pera lamang ang habol nito sa kanya, hindi ang tunay na pag-ibig. Dahil sa kakapusan sa buhay, ito ngayon ang bumabagabag sa isipan ni Matthew kung paano siya balikan ng kanyang asawa. Bago tayo magpatuloy kaibigan, nais ko po muna ang pasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Kung maaari po ay huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Nagtatrabaho noon si Matthew bilang isang sales consultant. Dahil sa magaling ito sa trabaho ay hindi may iwasang magkaroon siya ng maraming award sa kumpanyang kanyang pinapasukan. Dahil nga sa kilala itong si Matthew sa loob at labas ng kumpanya, hindi may iwasang mailan sa mga katrabaho na nainggit sa kanya at gustong subukin ang kanyang posisyon. Nasa 20 anyos pa lamang noon si Matthew buhat nang siya ay magsimulang magtrabaho at ito ngayon ang unang kumpanya na tumanggap sa kanya. Hanggang ngayon nasa 27 taong gulang na itong si Matthew. Sumagi sa isipan ng binata na baka dito na siya tatanda sa trabaho. Kaya naman pinaigihan niya ang pagtatrabaho dahil kapag tumuntong na ito sa 30 taong gulang ay dito siya magsimulang bumuo ng sariling pamilya. Subalit sa loob ng ilang taon na pagtatrabaho ay wala man lamang siyang nagustuhan sa loob man o sa labas ng kumpanya. Pwera na lamang sa isang babaeng pumasok bilang isang sekretary na hinire ng kanilang boss. Unang tingin pa lamang ni Matthew sa dalaga ay tila may pagtingin na siya rito. Ito ang unang pagkakataon na makaramdam siya ng kakaiba sa babaeng iyon. Pero hindi siya titigil hanggat hindi niya makilala at mapalapit sa babaeng iyon. Isang araw noon, magkakaroon ng meeting sa buong kumpanya. Mula mababa hanggang mataas na posisyon ay kailangang dumalo. Maagang nagising itong si Matthew kahit na nahirapan siyang nakatulog kagabi sa kakaisip sa kanyang babaeng nagugustuhan. Umalis na ang binata sakay ng kanyang sasakyang pamana mula sa kanyang namayapang ina. Alam niyang medyo may kalumaan na ang kanyang sasakyan. Pero hindi niya ito nagawang palitan dahil maayos pa naman at may malaking value ito sa kanya. Minsan nga hindi may iwasang pagtawanan siya ng ilang mga empleyado dahil alam nilang malaki din naman ang sahod ng isang sales consultant. Pero para kay Matthew, hanggat may pakinabang pa ay hindi niya ito papalitan. Mula sa basement na kumpanya ay sumakay siya ng elevator patungo sa 20th floor. Doon kasi gaganapin ang mahalagang meeting. Pero sa first floor lamang ng gusali hindi niya inaasahan na makasabay niya sa elevator ang dalagang hindi nagpapatulog sa kanya. At ang swerte niya dahil silang dalawa lamang sa mga oras na iyon. Good morning, miss. Hindi ba ikaw yung bagong sekretary ni Mr. Santillan? Oo, ako nga. Bakit naman? By the way, ang ako pala si Matthew Montenegro, isang sales consultant dito sa kumpanya. Hi, I'm Rachel Sandoval. Nice to meet you, sir. Yes, I heard something about you and sa wakas, nagkita rin tayo. Sir, matagal ka na ba dito sa kumpanya? Nako, Matthew na lang ang tawag mo sa akin. Sige, Matthew. Oo, ang totoo, 7 years na ako dito pero hanggang ngayon, wala pa rin pinagbago. Nako, Matthew, paano walang pinagbago? Samantalang balita ko nga isa ka sa naging dahilan kung bakit mataas ang sales ng kumpanya. Oo, pagdating sa kumpanya, malakas ako. Pero pagdating sa babae, mukhang walang nagkagusto sa akin eh. Ha? Paano nangyari yun? Nako, sigurado akong magsisi sila kapag hindi ka nila tatanggapin sa gwapo mong yan. Ewan ko ba, Rachel? Baka pwede mo akong tulungan na magustuhan din ako ng babaeng gusto ko. Ganun ba? Hayaan mo, Matthew. Tulungan kita pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon gagawin ko? Babayaran mo ako kapalit ng pagtulong ko sa'yo. Sige, walang problema sa akin. Magkano bang gusto mo? Mababa lang naman eh. Pwede na siguro yung $100 buat tulong ko sa'yo. Sige deal, Rachel. Pwede ko bang makuha ang phone number mo? Para naman matawagan kita kung kailan tayo magsimula sa plano natin. Oh sure, eto nga pala ang calling card ko ha. Nako, maraming salamat nga pala, Rachel ha. Oh, bakit ang saya mo samantalang hindi pa naman tayo nasimula, hindi ba? Wala lang. Talagang masaya ako dahil baka siya yung babae na pinapangarap ko talaga. O nga pala, tawagan lang kita mamaya after works natin, Miss Rachel ha. Sige, Matthew. Matapos ng kanilang general meeting ay balik trabaho na ang bawat isa. Kinhapunan habang papauwi na itong si Matthew ay tinawagan niya si Rachel
para sana makipag-usap dito. Rachel, baka pwede tayo mag-usap. May sabihin lang talaga ako sa iyo Malagang bagay. Tungkol saan naman? Saka na lang kapag nagkita na tayo. Noong hapon ding iyon, nagkita ang dalawa sa isang mamahaling restaurant. Elegante itong si Matthew, gustong makuha niya ang loob ni Rachel. Naku, bakit dito tayo sa mamahaling restaurant, Matthew? Pwede namang sa isang simpleng lugar lamang tayo magkikita. Ang totoo, Rachel, hindi na ako papaligoy-ligoy pa. Yung babaeng tinutukoy ko sa iyo, ikaw yun. Matthew, sigurado ka ba? Baka naman nabigla ka lang. Bago pa lamang tayo nagkilala, hindi ba? Oo, Rachel, pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon para lubusan kitang makilala, pwede naman, hindi ba? Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Rachel. Ikaw, Matthew, basta ligawan mo muna ako. Talaga, Rachel? Ang ibig sabihin ba nito ay pumapayag ka na ligawan kita? Oo naman, total single ka naman at single din ako. Yes! Oo, Rachel, single ako. Akala ko pa naman, Matthew, hingi ka sa akin ng tulong para naman sa babaeng gusto mong makasama at makilala. Ako pala yun. Sa hapon ding iyon, patuloy nilang kinilatis ang bawat isa at mukhang nahulog ng loob nila. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na pinalampas pa ni Matthew ang pagkakataon. Niligawan niya itong si Rachel, wala namang naging pagtutol ang dalaga. Oo, Matthew, sinasagot na kita. Salamat, Rachel. Matapos sinagot ng dalaga ang binata, binigyan nila ng pagkakataon ang bawat isa. Masyal, kumain sa labas, lahat ng magpapasaya sa kanilang relasyon. Hindi matumpasan ang sayang naramdaman ni Matthew sa mga panahong iyon. 3 buwan ang nakalipas. Matthew, anong sabihin mo sa akin? Mukhang kinakabahan naman ako dito ha. Rachel, ayaw ko nang patagalin pa ang lahat. Ayaw kong maagaw mo lang sa akin. Rachel, mahal kita. Will you marry me? Biglang may dinukot sa bulsa ang binata, isang maliit na pulang kahon na may lamang singsing. Sandali lang, Matthew. It's true? Baka naman nanaginip lamang ako. Rachel, para itong panaginip pero totoo ang lahat ng ito. Oo, Matthew. I will marry you. Talaga, Rachel? Yes, sa wakas. Biglang niyakap ng lalaki itong si Rachel dahil sa sobrang pananabik nito. Samantalang ang pagpropose naman ni Matthew ay kumalat sa buong department. Bagamat may ilan sa kanila, lalo na ang kanilang kaibigan, ay hindi sang-ayon sa desisyon ni Matthew, pero wala na silang magawa dahil hindi naman sila ang magsasama. Matapos nilang kumuha ng mga requirements para sa kasal, hindi na nga mapipigilan pa ang kanilang pag-iisang dibdib. Pinaghandaan ni Matthew ang lahat, lalo na ang magiging buhay nilang dalawa na magkasama. Alam niyo naman siguro, Mr. Matthew at Miss Rachel, ang salitang kasal at pagsasama sa isang bubong ay hindi katulad ng pagkain na kapag napanis na ito ay tatapon na lamang. Hindi ganoon ang pagsasama, pero hindi may iwasan na may mga pagsubok sa buhay kayong harapin. Pero huwag niyong hayaang lalamig ang inyong samahan at tuluyang mapanis. Sad naman ang nagkakasal sa kanila, yumuko na lamang ang dalawa. Matapos ng kanilang kasal, ginawa na nila ang mga bagay na para sa mag-asawa. Pinayagan naman sila ng kanilang department head na mag-leave ng ilang araw. Mahal na mahal ni Matthew ang kanyang asawa, kaya naman gagawin niya ang lahat para sa kanya. Buwan ang lumipas noon, nagkaroon ng isang mahalagang pupulong na kailangan nilang magbawas ng mga tauhan sa kumpanya. Masakit man pero kailangan nilang gawin ito dahil karamihan sa kanilang investors ay umalis na sa kumpanya. Kaya mas minabuti nilang magbawas muna ng ilang mga tauhan. Laking gulat ni Matthew dahil hindi niya inaasahan na mapabilang siya sa mga taong matatanggal sa listahan. Kaya naman kinausap niya ang kanilang department head kung bakit siya pa, samantalang isa naman siyang taong nakatulong sa kumpanya. Matthew, iyon ang desisyon ng itaas. Department head lamang ako at wala akong magawa dun. Pero Mr. Morris, alam niyo namang na matagal na ako dito, hindi ba? Isa pa, mahal ko rin ang trabaho ko. Matthew, gaya ng sinabi ko, hindi ko pwedeng pigilan ang boss natin sa kanyang desisyon. Mr. Morris, paano na ako ngayon? Paano kapag nalaman ng asawa ko na wala na akong trabaho sa kumpanyang ito? Siguro naman, maintindihan ka ni Rachel, Matthew. Kailangan mong maghanap ng ibang trabaho.
Di ba? I'm really sorry Matthew, but maybe it could be your last day of work. Pwede mo na ring iligpit ang mga gamit mo. Makahanap ka rin ng trabaho. Kahit anong pagmamakaawa ni Matthew pero huli na ang lahat. Kaya naman tinawagan niya ang kanyang asawa pero hindi nito sinasagot ang tawag ni Matthew. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman ni Rachel na wala ng trabaho ang asawa? Matatanggap kaya ng babae ang balitang iyon? Kaya naman mga kaibigan, atin pong abangan ang ating part 2. Muli mga kaibigan, maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa akin. Shoutout na pala kay Ma'am Hazel Fiesta at sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating munting channel. Maraming salamat po. Abangan natin ang part 2.